Pinakamainit na tapatan, jaw-dropping plays, umaatikabong bakbakan at mga latest updates sa mundo ng sports. MBC Network News Matchpoint. Sa mundo ng esports, inanunsyo na ng Moonton Game ang mga date na dapat abangan sa paparating na M5 World Championship na sa kauna-unahang pagkakataon ay main tournament host ang Pilipinas. Sa paparating na M5, nagkaroon ng ilang pagbabago sa format maging sa participating regions. Sa ginawang anunsyo kamakailan, ang wildcard na gaganapin sa Malaysia ay mangyayari sa November 23 hanggang 26 at ang top 2 teams sa nasabing torneo ay makakaabante sa group stage ng M5 World Championship na gaganapin sa Pilipinas mula December 2 hanggang 7. Dalawang teams naman mula sa Mobile Legends Professional League Philippines Season 12 ang siya ring magre-representa sa bansa para makuha ang ika-4 nitong world title. Ang knockout stage ay gaganapin sa Pilipinas mula December 9 hanggang 16, habang ang grand finals ay mangyayari sa December 17. Nasa 16 na team mula sa iba't ibang rehiyon ang magtatapatan para sa tumataginting na $900,000 US. Kabilang sa mga bansang kumpirmadong makikilahok ang Philippines, Indonesia, Malaysia, Brazil, Singapore, Cambodia, Middle East and Northern Africa, Turkey, Myanmar at United States. Ang 16 qualified teams ay mahati sa 4 at maglalaro sa single round robin best of 3 in 6 matches. Ang 2 teams sa bawat grupo ay makakaabante sa knockout stage, habang ang dalawang matitirang teams ay malalaglag na sa kompetisyon. Sa knockout stage, gagamitin ang best of 5 format kung saan magkakaroon ng double elimination bracket ang top 8 teams, at ang grand finals naman ay gaganapin sa isang best of 7 series. Ang M5 World Championship ay ang ikalimang kompetisyon ng biggest at most prestigious Mobile Legends tournament sa buong mundo. Matatandaang noong Enero ngayong taon, hinirang ang Echo bilang M4 World Championships matapos ma-sweep ang fellow title contenders mula Pilipinas na Blacklist International. Samantala sa mundo naman ng basketball, nagdesisyon ang University Athletic Association of the Philippines na suspindihin ang 3 referee sa UAAP basketball games sa loob ng 3 linggo. Ito ay kasunod ng mababang grado na kanilang natanggap mula sa referee game report card, isang quantitative evaluation sa naging performance nila sa mga UAAP game. Ayon sa UAAP, ito ay upang mapanatili ang integridad at accuracy ng pag-officiate ng mga laro. Ayon kay UAAP Season 86 Basketball Commissioner Xavier Nunag, ang suspensyon ay upang mabigyan ng oras ang mga referee para mag-reflect sa kanilang aksyon at upang maisaayos pa ang kanilang performance. Siniguro rin ito sa mga basketball fan, teams, at basketball communities ang kanilang effort na makahanap ng maayos na kapalit at ang maigting pang pagmumonitor sa kanilang mga referee. Hindi naman pinangalanan ang mga sinuspindi na referee para na rin sa kanilang privacy. Samantala sa mundo pa rin ng basketball, bumagsak sa drug test ng Asian Games ang naturalized player ng Gilas Pilipinas at naging isa sa mga tumulong sa koponan na makuha ang ginto na si Justin Brownlee. Ayon sa Asian Games officials, positibo ang American-born na si Brownlee sa banned carboxy THC na may kaugnayan sa cannabis o marijuana. Ang sample kung saan natukoy na positibo ang manlalaro ay kinolekta mismo ng International Testing Agency o ITA sa Hangzhou Asian Games sa kasagsagan ng In-Competition Anti-Doping Control noong October 7. Samantala, ang Jordan basketball player naman na si Sami Bazay ay nagpositibo sa banned steroid. Matatandaang natalo ng Pilipinas ang Jordan sa finals ng Asian Games men's basketball in a 760 victory, dahilan para maiuwi ng Pilipinas ang una nitong ginto matapos ang 61 years. At yan ang match point mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Mili Borja, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.